Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po si Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSED, MSED, na nagsasalita po sa likod ng kamera na ito. Guro dito po sa New York City, at dyan po sa Pilipinas ako ay propesora sa kolehiyo na pinakabata. Pagkatapos ko pong gumraduate sa kolehiyo ay nirekomenda po ako ng aking professor na guro din ng aking bunsong kapatid habang siya ay high school, kasi po mula elementary, high school hanggang sa kolehiyo po ay nasa Maynila na po kami sa University of the East. At ang aking pong mahal na nanay na nakikita po ninyo sa aklat ng pabalat ng aklat ko na 22 aklat na po ang aking naisulat. Ito po ay Mom and Chef Nanay Nene Teodora of Philippines Cuisine Cookbook Recipes. At ito pong sa kanan na nakikita ninyo ay kauna-unahan ko pong aklat na isinulat. Speak Tagalog, a basic primer na sinulat ko nga po. Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSED, MSED. At lahat po ng aking 22 aklat ay matatagpuan sa buong daigdig sa Amazon. Sa lahat po ng aklatan, online stores din po. At sa akin pong 2 website, inaanyayahan ko po kayong lahat na bumisita. Juanita Gutierrez, BSED, MSED.com. At yun ang pong ikalawa, juanitagutierrez.com. Doon po sa nagtatanong kung ano po yung BSED, MSED, ito po ay Bachelor of Science in Education na itinapos ko po dyan sa Pamantasan ng Silangan, University of the East, kung saan po kaming magkakapatid nag-aral mula elementary, high school hanggang sa kolehiyo po. Ang aking pong mahal na ama ay nandito sa Amerika. Hindi pa po kami ipinapanganak. Siya po ay nasa paliparan ng eroplano bilang stenographer typist. At attorney po ang tawag sa kanya dahil kumuha po siya na bugasya upang maipaglaban niya ang mga ninakaw na lupa ng kanyang lola. Subalit, kumikitil po ng buhay yung mga nagnakaw, kaya ipinahintulot na lamang po na aming mga magulang na kami ipag-araling lahat. At sabi po ng aming mga magulang ay ang aming pinag-aralan at college degrees ay walang makakapagnakaw. At ito po namang MSED, Master of Science in Education, ay nagtapos po ako dito sa Amerika, sa New York City, sa Fordham University, sa Manhattan po. At dumalo po sa aking pagtatapos ang aking mahal na nanay. Canadian po siya. At pinetition po na aking kakambal na nurse, cum laude graduate. At siya ay nasa neonatal intensive care unit. At matatalino po ang ina-assign sa ICU dahil mabibilis dapat diyang magdesisyon. Ang 2 ko pong pamangkin ay doktor, kung masasabi ko po sa inyo, at ang mga pamangkin ko pong iba ay mga nurses din dito po sa Amerika. At marami po pong salaysay sa aking mga 22 aklat na matatagpuan nyo nga po sa buong daigdig. At bumisita po kayo sa akin pong website, Juanita Gutierrez, bscdmscd.com at juanitagutierrez.com kung mauulit ko po. At siya nga po pala, nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking mga
mababait na subscribers. Kapag ako po ay nag-subscribe, iyon po ay walang iwanan, kung masasabi ko po sa inyo. Hindi ko po yun binabago. Dahil napansin ko po, mayroon mga subscribers na kapag nag-subscribe na kayo, hindi na sila, umaalis po sila. Hindi ko po naman sinasabing huwag kayong umalis dahil desisyon nyo po yon. Subalit kapag po ako ay nag-subscribe, ay iyon po ay talagang permanente. Hindi ko na po binabago. Ganyan po tayo katapat bilang kaibigan kung saan man po kayo naroroon. Ang atin pong tatalakayin at pag-uusapan ay ano po ba ang buhay ng mga guro dito sa New York City. Hindi ko po alam kung anong buhay ng ibang guro sa ibang states. Subalit, ang masasabi ko lamang po ay dito sa New York City. Dahil matagal na nga po akong nagtuturo dito. At ako ay nagtitrain ng mga guro. Speaker po ako kapag nagkakaroon ng malakihang seminar taon-taon dito po sa Manhattan. Ang wikang English po na bigkas noon, silent A, Manhattan. Kaya po, marami pong masalimuot. Kailangan po kung kayo ay ibig magturo dito sa Nueva York, Espanyol po yon, Bagong York, New York City, malakas ang loob nyo dahil it's a jungle out here. Kung masasabi ko po, dahil unang-una, kailangan ay kayo ay pasado sa eksaminasyon. Ikalawa, kailangan mayroon kayong master's degree. Kaya nga po ako ay nag-aral dito sa Amerika sa Fordham University. Ikatlo, kailangan matuwa sa inyo ang punong guro kapag kayo ay inobserbahan ng magturo. Dahil kahit po mga puti, pinapatalsik nila kapag hindi nila nagustuhan ang pagtuturo niyo po. Unang-una pong dapat ninyong tandaan, dapat ninyong madisiplina ang mga estudyante. Hindi naman po ninyo sasaktan dahil bawal po yun dito. Huwag po kayo magsasalita ng hindi maganda dahil maaari kayong mapatalsik ng punong guro kapag kayo ay sinabi ng isang estudyante na gano'n ang sinabi nyo sa kanila. At paano po ako nakapunta dito sa Amerika, sa New York City? Diyan po sa Maynila, ako nga po ay profesorang na pinakabata sa University of the East sa hapon. At sa umaga po ay ako ay journalism teacher and school paper advisor sa Manila Public Schools. At napakatalino ng aking mga estudyante. Ang akin pong editor-in-chief ay palaging valedictorian. At ang assistant editor-in-chief ay palaging salutatorian. Mga honor students po ang nasa editorial staff. Cream of the crop kung masasabi ko po. Ngayon po, mayroon na po akong H-1 visa. Yan po ang pinakamataas na professional na visa na ibinibigay ng Amerika. At sa kasalukuyan nga po, pamanin po, itong Pangulo ngayon ay ibig na niyang bawasan yung visa na yan, professional visa, highest visa po na ibinibigay ng Amerika sa isang matalino nagtapos. Professional visa po ang tawag dyan. Marami pong mga engineer, mga nurses, doctors, teachers ang binibigyan yan.
At marami nga po nakapunta dito sa Amerika. Kasama na dyan si Elon Musk na nagkaroon din ng H-1 visa. At lahat ng mga matatalino na college graduates. Mayroon na po akong H-1 visa, nasa Pilipinas pa lamang. Subalit, hindi ko po pinapansin dahil masaya nga po ako bilang college professor at journalism teacher and school paper advisor. Ngayon po, sabi ng agency na nag-recruit po sa amin, ako lamang po ang isang buwan na lamang ay mapapaso na ang visa. At bakit ayaw para akong lumipad? Ay fly now, pay later naman. At hindi dapat sayangin yung visa. Kaya po sabi na aking mga magulang, minamahal, ay itry mo at kung hindi ay di bumalik ka. Subalit nagustuhan ko naman po, kaya po nandito po ako sa New York City. Marami po akong kasama na mga professor din sa iba't ibang mga kilalang mga universidad din po diyan sa Maynila. Subalit, hindi po sila agad makakuha ng trabaho. Ang pasukan po dito ay Setyembre. Disyembre na po, wala pa silang trabaho. At kung minsan ay walang maibili ang pagkain dahil ubos na yung kanilang baon. Nakakaawa nga po. Kaya, unang-una, sabi po namin mga mahal na magulang, magdadasal sa may kapal. Pinagdarasal po kami lagi ng aming mga minamahal na mga magulang. Kaya po ako lamang po ang Pilipina o Pilipino sa aming eskwelahan. At hindi naman po sa pagmamalaki ay hinahangaan ako ng aking punong guro at kapwa guro. Dahil maayos po akong magturo at maaga akong pumasok at hapon na bago umuwi. Palagi pong best, nagkakaroon po ako ng award palagi. Ngayon po, outstanding teacher mula pa po sa lalawigan hanggang sa Maynila. Sa awa po ng may kapal at sa pagdarasal ng aming mga magulang. Ngayon po, mayroon po akong mga nakakasalubong ng mga Pilipino na guro. Hindi sila makapagtrabaho o makapagturo dahil nga po wala silang pasado sa teachers board. Hindi sila pasado at saka wala silang maipag-aral sa master's degree. Ako naman po ay scholar sa awa ng may kapal. At natapos ko po itong aking master's degree nang wala pang 1 taon. Pasado agad po ako sa comprehensive exams. Ako po ay nahuli ng 30 minutos, Espanyol po yun, 30 minutos dahil na-delay yung pong subway, ay ako lamang po ang nahuli at ako ang kaunahang nagsumite na aking papel. Napatingin po lahat yung mga nag-i-examine doon, mga 200 marahil po kami. Binasa po ng examiner ang aking mga sagot at napangiti siya. At sabi po niya, you can go. At wala pa pong isang linggo, paumanhin po, ay natanggap ko po ang sulat ng dean. Yung pong dean ay principal, kumbaga po, sa kolehiyo, sa university. Sa university po, dean. Pasado po ako agad sa awa ng may kapal. Kaya po, unang-una kapag kayo ay mag-a-abroad bilang profesional, guro, doktor, nurses, engineer, ay kailangan kayo ay magdarasal palagi sa may kapal. Hihingi kayo ng blessing sa inyong mga magulang na kayo ay pagdasal na magtagumpay at palagi kayong
maproteksyonan sa anumang hindi magandang pagkakataon. Naalala ko nga po itong aking mahal na nanay na nakikita po ninyo sa larawan, sa pabalat ng aking aklat, Mom and Chef, Nanay Nene Theodora of Philippines Cuisine, Cookbook Recipes. Pinagdasal po niya, pinagdasal po niya ang aking kuya na retiradong general na po ngayon. Nung pong bago pa siya sa Air Force, pinagdasal po ng aking mahal na nanay na balutin ng kapa ng mahal na birhen ang aking kuya. Alam niyo po ba, hindi siya, ang aking kuya, hindi po na-assign sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang kanya po mga kaeskwela ay na-assign po sa ibang lugar at inuuwi ng alam niyo na po. Subalit ang aking kuya po ay palaging commander sa opisina, sa headquarters ng Philippine Air Force. At commander din po dyan sa NAIA. Kaya po napakahalaga na kayo ay magpakabait, magdasal, humingi ng blessing sa inyong mga magulang upang kayo ay gabayan saan man po kayo naroroon. At kung kayo po ay nandito sa ibang bansa, ituon po ninyo ang inyong trabaho sa inyong ginagawa. Huwag po kayong chismis dito, chismis doon, kahit sa opisina o sa eskwelahan. Kilala po ako na aking kapwa guro na tahimik. Pagkatapos kong gumawa sa pagtuturo, aayusin ko ang aking mga lesson plan. Hindi ako nag-aaksaya ng panahon na makipagkwentuhan at magchismis na ganito ang sabihin ko sa punong guro para magkaroon ako ng magandang papel. Hindi po. Kaya hindi nila ako magagalaw dahil kilala nila ako. I mean business, kumbaga po sa wika Ingles. Hindi nila ako mabibigyan ng kung anumang salita dahil ibabalik ko sa kanila. Tahimik lamang ako at gumagawa ako ng sarili kong trabaho. Kaya po, naalala ko nga po ang isang sitwasyon na ang isang sipsip, na kapwa ko guro na ibang bansa naman siya. Kapag lumalabas po ako ng classroom, dahil nagtuturo nga po ako ng siyensya at wikang Ingles, ay nagpupunta po ako sa mga classroom. At kapag lumalabas po ako sa classroom, itong kapwa kong guro na ito ay agad sumusugod sa classroom na pinanggalingan ko. Tinitingnan niya marahil kung mayroong guro. Akala niya iiwanan ko ang mga estudyante ng walang guro. Ay kung matalino siya, ay matalino rin ako. Kaya po, sinabi ko sa aking sarili, hindi ko pa po alam na ang Diyos ay tumitibok sa ating mga puso. At noong mga panahon na yon, ay sabi ko po, aking mahal na Diyos, nakikita po ninyo ang ginagawa ng kapwa ko, guro na ito. Kayo na po ang bahala. Alam niyo po ba, ang pasaran po pagtatapos kada taon sa school year ay Hunyo. Hindi po nakabalik itong kapwa ko guro na ito ng mahigit na 3 taon. At nung bumalik ay may saklay. Hindi na siya makatakbo. Kaya po nakatingin ang may kapal kapag kayo ay nandito po sa Amerika o sa ibang bansa. Maging mabuti kayo sa inyong sarili, gamitin ninyo, magtrabaho kayo ng maayos, huwag yung chismis dito, chismis doon, huwag kayong makikipag-telepono kapag kayo nasa trabaho.
Basta nakatuon ang inyong gawain sa inyong ginagawa at kapag umuwi kayo ng bahay, ay diretso lang sa inyong gawain. Huwag kayong mag-aaksaya ng panahon sa pagtawag sa telepono. Yan po ang dapat tandaan ng mga nasa ibang bansa. Maging mabait kayo sa inyong kapwa rin. Dahil lahat tayo ay anak ng may kapal. Ikalawang dapat po ninyong matandaan ay kayo ay maging matalino sa pagpili ng mga agency. Dahil may nanloloko pong mga agency, alam nyo naman po yon. Dahil kung masasabi ko po itong agency na pinanggalingan namin, binayaran na pala sila ng aming eskwelahan ng 25,000 kada tao, kada isa sa amin. Subalit ang ginawa nitong mga agency na to na Pilipino rin, siningil pa kami. Yun pala, buwan-buwan po naniningil ng $500 sa buong isang taon. Nung malaman po ng direktor ng eskwelahan, sabi po niya, binayaran namin ang bawat isa sa inyo na 25,000 pesos noong pong panahon na yun, malaki na yun. Bakit kayo sinisingil pa? Alam niyo po ba nangyari sa agency na yun? Bumagsak. Hindi na sila kinilala ng direktor ng eskwelahan dito sa New York City at hindi na nag-recruit sa Pilipinas na ginagamit yung agency na yun. Bumagsak yung agency na yun. Kahiya-hiya, Pilipino pa naman sila. Kapag kayo ay ganid sa salapi, ay bagsak ang punta nyo. Aanhin ba ang pera kung yan ay kinuha sa masama? Hindi nagtatagal. Yun po ang inyong tatandaan. Kayo po ay mag-ingat sa mga agencies na talagang nanloloko. Hindi nila alam, may katapusan at matlakas ang kanilang bagsak. At yun po ang mga dapat ninyong tandaan kung kayo ay guro dito sa ibang bansa. Lalo na dito po sa New York City, talagang kapag po kayo ay nagturo dito sa New York City, sabi nga po dito, when you are in New York, you could be anywhere. Kapag kayo ay galing sa New York, kahit saang states, kahit saang bansa, pwede kayo. Dahil pinakamahigpit, pinakamahirap ang magturo sa New York City o maging empleyado o mag-survive sa New York City. Kaya matalino kayo. Kaya kailangan po, kung ano man ang inyong gawain, aayusin po ninyo. Huwag kayong chismis ng chismis at huwag kayong sasabihin ninyo ay namimiss nyo ang pamilya nyo. Eh di umuwi kayo. Sasabihin ninyo ay kailangan ay kumita ng pera. Ay magtiis po kayo. Huwag kayong magrereklamo. Sasabihin ninyo sa Diyos ang inyong mga suliranin. Huwag kayong magchichismis sa iba. Mag-aksaya lang kayo ng panahon. Kaya po, yun po ang dapat tandaan nang kayo ay nasa ibang bansa. Ayusin po ninyo ang inyong trabaho at kayo ay maging mabuti sa inyong sarili at sa inyong kapwa. Gagawa kayo ng mabuti sa inyong sarili at sa inyong kapwa. Huwag ninyong pasasamain ang inyong kapwa, lalo na at pareho kayong nasa parehong trabaho. Yan po ang sinasabi sa amin lagi ng aming mga magulang na don't spit on the face of your fellow workers, sabi po na aking mahal na ama at ina. Sa Tagalog po ay huwag ninyong duduraan
ang inyong katrabaho sa mukha. Yun po ay figuratively speaking. Dahil, bakit ninyo sisiraan ang inyong kapwa para lamang mapabuti kayo? Hindi tama yun. Ayusin yung trabaho nyo at hindi kayo mag-aalala kung ano ang sasabihin ng iba dahil nakatingin ang poong lumikha. Kaya po yan ang aking maibabahagi sa inyo at marami pa pong iba na aking ibabahagi sa mga susunod na video po. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. Magkita uli po tayo. Mahal ko po kayong lahat dahil ang Diyos ay pag-ibig.